Matapos makapagpahinga ng ilang buwan at masiguro ng mga doktor na pwede na ulit sumalang si Ellie sa stage kasama ang kanyang banda, itinakda ang ikalawang beses na reunion concert ng Eraserheads noong Sabado. Ito ang final set. Mula sa Fort Bonifacio, inilipat ang venue sa Mall of Asia. Ipinangako ng banda na maghahanda sila ng mga karagdagang sorpresa para sa ikatutuwa ng kanilang fans. Isa na sana rito ang pagdalo at pag-jam ng isang malapit na kaibigan ng banda, ang master rapper na si Francis Magalona. Sa kantang ito na Super Proxy, sabay sana na magpe-perform si Kiko kasama ang Eraserheads. Pero isang araw bago maganap ang final set, na maalam si Kiko, bunga ng sakit na leukemia. Nagluksa hindi lamang ang mga fans ng master rapper, kundi pati mga tagahanga ng Eraserheads. Naging matalik na magkaibigan sina Ellie at Kiko. Nagkita raw ang dalawa sa dating pwesto ng Club Red sa May Cubao, at mula noon, nabuo ang pagkakaibigan ng dalawang mahusay na musikero. Katunayan, may binubuo ng album sina Ellie at Kiko na nakatakdang i-release matapos ang Eraserheads reunion concert. Every color, every hue is represented by me and you. And this kaleidoscope. Naging marka na ng Eraserheads ang pag-eeksperimento sa musika at pagsubok sa iba't ibang uri ng tugtog. I think the head was like 3 albums ahead all the time, up to the end. I think we've done 8 or 9 albums. When we recorded Ultra, we had songs na nasa Fruitcake na or something. Well, hanggang Katutulo may songs na gawa na yun. Natutugtog na yun. Arrangement-wise, si Raymond yun, talagang enthusiast si Raymond ng music hindi lang rock pati hip-hop. So, lahat ng narinig niya, gusto niyang gayahin, gusto niyang incorporate sa music niya. So, parang laging fresh yung music nila. Kombinasyon ng eksperimento at paglikha ng mga kantang madaling sakyan, simple at mahirap malimutan. Isa sa pinaka-importanting factor siguro na nagbigay ng deciding factor sa amin dun. Napaka-humor, yung humor ng mga kanta. Yung posibleng hindi ka mapapangiti o mapapatawa dun sa humor niya na papul na parang ikaw yun, ganun yung dating You write a song that tens of or hundreds of thousands of people will hear. Basically, parang feeling ng mga tao, kinakausap sila ni Ellie. Because their songs really connect to, to especially kids, diba? Or even kahit mga iyapis ang matanda na I think, nahuli niya yung pulso ng Pilipinas. Ayon pa kay Sancho, housemate ni Ellie ng 6 na taon at kaibigan ng banda. Habang pumapatok sa publiko ang Eraserheads, naging pahirap naman kay Ellie ang atensyon na itinuon-noon sa kanyang banda. Parang sa kanya, I think hindi niya rin, nahirapan din siya to deal with the fact na parang ang daming taong kilala siya, tapos hindi niya kilala, lalapit sa kanya, kausapin siya. Parang that must have been difficult for someone as reserved that, he is. He's a reluctant celebrity na I think all he wants to do is write music and play songs, not just his songs, the songs he loves. Ang Carbon Stereoxide, ang pinakahuling studio album ng Eraserheads. Nagkakaroon na sila ng parang
artistic differences siguro kung tawagin na. So, katulad ng sabi ko, medyo bumibigat yung tugtugan. Na, hirap ang isip ng ng tamang napaka-touchy kasi ng paghihiwalay eh. Nakita na namin na darating yun eh. Inevitable kasi yan eh. At dito na rin natapos ang musika ng Eraserheads. Alam mo, hindi ko rin alam. Nag-ano na rin. Well, si Ellie quit. So, yun na yun. Nag-text lang si Ellie na graduate na daw siya. So, okay. Para sa akin, biglaan siya. Pero at the same time, parang alam ko na rin kasi parang nasabihan niya si Julie na parang may warning. Parang yun. Parang tama lang yung oras. Yun na pala. Parang gano'n. Any effective studio band or studio artist na nagsasama-sama for a project will eventually run out of projects that they're interested in and eventually part ways. The same thing with the Eraserheads. Mm-hmm. We went through 7 or 8 studio albums and yun. One day, si Ellie finally decided to call it quits. Ganun kasimple lang. Nothing, no drama about it. Everything else that you hear, yung mga the drama parts, yung mga away, yung mga disagreements, nangyayari talaga yan eh. Ano yung ihid, sir? What does it mean? Sa buhay mo? Banda ko. Dati. Yun. Isang gabi kung saan huling nakitang tumutugtog sila bilang isang banda. Ito na raw ang tanging maireregalo ng Eraserheads sa kanilang mga tagahanga na hindi bumitaw at nagpatuloy ng suporta. Sa huling pagkakataon, nag-bass si Buddy, nag-gitara si Marcus, nag-drums si Raymond, at kumanta si Ellie. Isang pasasalamat ng banda ng Maser. Sa akin, isa sa mahabang kwento na akala mo may katapusan, biglang may susunod na kabanata pala na may kasamang soundtrack kasi may kasamang album yun. So yung Eraserheads para sa akin is one long story na pwede may kwento sa anak ko. Madaming hindi not going for us. Una, hindi ka gwapo nga, hindi pala kailangan magandang lalaki. Pwede pa rin. Hindi kami magaling tumugtog, pero pwede pala. Hindi kami magaling kumanta, pwede rin pala. So, lahat yun, legacy yung... Pero, yung craftsmanship ng kanta, yung respeto sa art, meron kami nun. Yung pala yun. Yung song, alam mo yun, pagmamahal sa music. Eto na! Ang huli niyo din, Bossing! Huwag na nating idaan sa mabuting usapan, lalo lang madaragdagan ang sakit ng ulo at dibdib sa tiyan.